Ang mahirap sa isang accounting student to understand the notes payable ay ang pag-compute ng present value. Ang dahilan ay may dalawa tayong bagay na dapat nating tandaan sa pag-compute ng present value na kadalasan ay mai-ignore natin. Pero bago yan, alamin muna natin na ang present value ay isa sa mga references ng initial measurement ng notes payable. Ang ibig sabihin niyan ay hindi lang po present value ang reference po sa pag-measure initially ng ating notes payable. Ano ngayon ang sabi ng book with regard to the definition of the fair value? Ang fair value daw is the price that would be received, yung matatanggap natin, to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between the market participants at the measurement date. Pero tandaan natin na mayroon pang mga other factors that we need to understand pagdating sa notes payable kung paano ba mini-measure yung fair market value. Okay, una, mayroon tayo dito. Magbavary siya kung ang pinag-usapan natin na note payable or notes payable ay short-term payable. Maiba din naman yung measurement kung ang nature ng notes payable ay long-term. At saka, mayroon siyang reasonable interest rate. Pero kung wala siyang interest rate, maiba din naman yung basis of the measurement of the fair value. Then, kung mayroon siyang interest pero yung kanyang interest ay unreasonable, then maiba din naman yung computation ng fair value or yung reference ng fair value. So each of these ay magkanya-kanya. Kaya tandaan natin, lahat ng notes payable ay mag-uumpisa talaga sa fair value. So ano ngayon ang references ng fair value kapag pinag-uusapan ang notes payable? So kanina, sinabi natin na magdidepende yon kung short-term ba, long-term ba na may interest pero reasonable yung interest. Paano kung walang interest? Paano kung mayroong interest pero unreasonable naman yung interest? Ang face value kung short-term ang notes payable. Ang ibig sabihin niyan na face value ang pagbatayan ng ating fair value kung short-term yung notes payable. At ang yung ikalawang kondisyon ay walang significant financing component. Ang ibig sabihin ng significant financing component, sometimes kasi yung note payable, yung sa kanyang face mismo na value, ay mayroong nakapaloob na sinasabi nating interest. Mangyayari lang yan kung yung note payable natin ay walang interest. So it is implied na doon sa note payable na yan, sa loob, mayroon siyang interest. Ngayon, kung hindi naman significant yung interest na yan, ay pwede nang gamitin yung face value of that short-term note payable bilang fair value natin. Otherwise, kung significant yung interest na yan na nakapaloob doon sa promissory note or sa face value ng note talaga, ay dapat nating i-compute yung kanyang present value. So, yung kanyang fair market value will be the present value. Sa long-term notes naman na may reasonable interest, halimbawa, when we say reasonable interest is may nakalagay talaga, ay may nakastay talaga na interest at saka reasonable yung interest na yan. So therefore, yung measurement ng ating promissory note or ng notes payable natin ay at face value. Pagdating naman sa mga long-term notes or long-term notes payable na kahit mayroon siyang interest pero yung interest naman niya ay unreasonable, kailangan natin na i-compute yung present value para makuha natin yung fair market value. At para din naman sa mga long-term notes payable natin na walang interest, kailangan nating i-compute yung kanyang present value. Kaya tandaan na ang present value ay umpisa na ng lahat ng computations para sa preparation ng amortization table at ng journal entries. In other words, kung mali yung umpisa mo, mali na din yung mga subsequent na gagawin mo pagdating doon sa accounting ng notes payable. So ngayon, gagamit tayo ng illustration para makita natin kung paano ina-apply ang present value sa initial measurement at ano yung kanyang effect pagdating doon sa subsequent measurement like yung amortized cost ng carrying value of that notes payable at saka yung pag-compute ng interest at saka yung pag-prepare ng mga journal entries. Kasali na dyan kung paano ba nire-report yung notes payable. Ngayon, pag-aralan natin kung paano ang pag-apply or pag-compute ng present value factor using this illustration number 4. Okay, so ang nangyari dito, noong January 1, 20X1, si ABC ay nag-acquire ng equipment. Okay, si ABC Company. At ibinigay niya yung cash na worth 100,000. Kasali dyan sa cash
ay nag-issue din siya ng worth 1 million na note or promissory note. Pero, yung promissory note na ibinigay niya or in-issue niya doon sa nagbenta ng equipment ay non-interest bearing. Ibig sabihin, wala yung interest. So, dito papasok yung ating computation of the present value. Bakit? Kasi yung fair market value dito is yung present value kung walang interest yung notes payable. So makikita mo, sa pag-compute ng present value in this case, ay kailangan nating gumamit ng prevailing rate of interest. Kung ano yung interest na nandun sa market sa similar na promissory note na meron tayo. So at this time, given naman yun sa problem, so sabi ito sa problem, ang ganyan na promissory note, ang kanyang prevailing rate of interest is 12%. Kaya 12% yung ating gagamitin. Okay. Unang-una, sinabi ko sa umpisa ng video na ito na mayroong dalawang factors na tandaan natin doon sa pag-compute ng present value. Ang unang factor na yan ay kailangan nating malaman ang timing ng cash flow. Okay. Ang sinasabi nating cash flow is yung palabas, which is cash outflow. Kasi tayo yung magbabayad. Yung reporting entity, yung magbabayad doon sa notes payable. At second is yung interest rate, market interest rate. Ang ibig sabihin yan, ang example nito is yung prevailing interest rate. So yung dalawa na yan, kailangan mo yan malaman kung ano yung timing, yung period, kailan, installment ba yan or due at once, at saka kailangan natin malaman kung ano yung interest rate na gagamitin dito. Now, question ngayon, ano ba ang timing ng ating cash flow dito? Sinabi dito sa illustration na babayaran itong 1 million after 3 years. Umpisa sa 20x2 January 1, 20x3 January 1, magtapos sa 20x4 January 1. So, 3 years na yan, exactly. Okay. So, paano tayo magko-compute dito ng present value? Yung pag-compute ng present value ay gagamitin natin una yung face value. So, ito na yon, given na yan sa problem. Kung mayroon na tayong face value, i-multiply natin yan sa present value factor. Okay, ang tanong ngayon, paano ba kinuha ang present value factor? Now, it could be given po yan doon sa problem. Pero, kung hindi given sa problem, kailangan mo yan i-compute. Okay. So, ito lang yung pag-compute ng ating sinasabing present value factor. Ang present value factor, ang kanyang formula ay magdedepende din yan doon sa timing ng cash flow at saka sa market interest rate. Okay. Now, first is sa timing ng cash flow. Sinabi dito na babayaran lahat or yung buong 1 million pagkatapos ng 3 years. So, it means to say na babayaran siya ng isang bagsakan lang. But that is after 3 years. Kung ganon ang kanyang term na ginagamit, what I mean yung kanyang timing ng pagbayad, so ganito yung pag-compute ng present value factor. I-divide mo lang yung 1 over the 1 plus the interest dito. So yung given na interest niyan is 12%. That is equivalent to 1 year. Okay, again kung mayroon tayong makikita na interest dito sa illustration or any exercise or problem, yung interest na yan is good for 1 year. Again, good for 1 year. Okay, now tandaan natin na yung counting dito ng ating promissory note is every year. So that is 3 years. So therefore, itong interest natin, ito yung gagamitin natin na ilalagay dito. Okay, malalaman mo kung bakit sa ibang exercise or illustration, hinahati itong interest. Pero sa ibang exercise na yan natin pag-uusapan. Now ngayon, mayroon tayong 1 plus 12 plus 12%. Saan natin ipapasok yung timing ng cash flow? Kasi sabi ng illustration, after 3 years. So yung 3 years na yan ay ilalagay natin dito as exponent. So with that, we can compute now our present value factor. But we have to use a calculator. Okay. So, in our calculator, ang gagawin lang natin ay i-divide yung 1 divided by, dito tayo, 1 divided by 1. 1 plus 12% is 1.12. Ayun. Okay, so that's the first, this is the present value factor for the first year. Pag mag-equal ka pa again, this is for the second year. And if you press another equal, if you click another equal, this is for the third year. So, makikita mo,
itong nandito ay kapareha dito. Okay? Okay, so that's why, that is how it is computed. So, pinakita ko lang yan sa calculator para malaman mo kung paano. Now, we have done calculating our present value factor, correct? Our present value of the note payable. Now, we can proceed with the preparation of our amortization table. Yung nakita mo na present value kanina nung yung na-compute mo, ito yung gagamitin mo pang umpisa sa ating amortization table. And from that, i-multiply yung amortization natin dito, table natin dito ay may 4 columns, the date, the interest expense, at saka yung amortization ng discount on note payable. At ito yung amortized cost ang tawag. Yung carrying value, mag-iiba-iba siya from one year to another. Okay. Now, ito, kukompute natin ha. Paano kinompute ang interest? Ang interest ay kinompute by multiplying this present value yung nauna by 12%. Okay. Kung i-compute mo yan, ay magre-resulta yan sa ganon. Ito times 1 million yan kanina. Okay, so that's 711. So kung mag-multiply ka by 12%, yun. Ito yung kalalabasan. 85,414. Okay? Then, after that, itong 85,414 ay i-add mo yan dito sa 711,780. Okay? 711,780. Okay, ang mangyayari, kasi ang interest expense kasi is an increase of the present value na initial. So pag i-add mo yan, magiging ganito na din yung kanyang bago na carrying value or the present value. 797,193. You get that? Then you can do for the rest, okay, para ma-practice mo yung next second year at saka yung third year hanggang sa magiging 1 million siya. Okay, and for the entry, so ito yung entry natin sa umpisa. Una, mayroon tayong credit na notes payable at face value. Then yung cash na credit, 'di ba? Galing yan dito na cash. Okay, then yung discount. Yung discount is the difference of the 1 million at saka yung present value dito na na-compute natin. Okay? Then yung equipment natin na price is the total of the 100,000 plus the present value ng promissory note. And that is our initial entry. Pagdating naman sa subsequent na mga entries, ang gagawin lang natin dito ay magko-compute lang tayo kung magkano yung interest expense at i-journalize natin. So, yung mga amounts na yan ay galing yan dito. So, tandaan natin galing yan dito hanggang sa matapos yung 3 years. Okay, then we will discuss for the next topic